Ang mga latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happenings? Usap-usapan, usap-usapan, siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, magkabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-usapan. Kasama si Ven Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, maganda umaga po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Usap-Usapan. Ngayon pong araw na ito ng Sabado. Magkakasama-sama po tayo hanggang mamayang alas 10 na umaga. At syempre napapakinggan po tayo sa ating himpilan sa Radyo Pilipinas 738 kHz sa inyong mga radyo sa AM band. At napapanood din po tayo sa ating FB live streaming ng RP1. Napapakinggan din po tayo sa ating overseas radio, ang Radio Pilipinas World Service. At syempre napapanood din po tayo sa FB page ng Radio Pilipinas World Service. Ngayong umaga po ay makakasama natin dahil pag-uusapan natin ang tungkol sa mga maayos na kondisyon para sa ating mga manggagawa. At ngayong umaga makakasama natin ang Executive Director ng Occupational Safety and Health Center o OCHC. Actually, ito pong pag-uusapan natin dapat nitong panahon ng tag-init o ng El Nino. Pero sabi ng Pag-asa medyo bumababa na yung epekto ng El Nino ngayong buwan ng Mayo. Pero gayon man, syempre, hindi pa rin natin masasabi na yung magiging init ng panahon ay magiging okay na sa mga darating na araw. Kasi may mga nagsasabi na maaring ito ay bahagi ng climate change. Kaya tatanungin na rin po natin kung ano yung mga pwedeng gawin ng mga ating mga employers sa kanilang mga manggagawa para maiwasan itong mga ganitong problema, yung sobrang init ng panahon. Okay, at isa sa mga pinag-uusapan ngayon dyan ay ang pagkakaroon ng work from home ng ating mga empleyado at iba pa ng mga pwedeng pag-aralan para medyo makaagapay naman yung ating mga manggagawa sa ganitong panahon o sa ganitong uri ng klima. Okay, so ready na sa unang bahagi po ng ating programa. Ang makakausap natin ngayong umaga, Executive Director ng Occupational Safety and Health Center o OSHC, si Executive Director, Engineer Jose Maria Jomar Batino. Sir, magandang umaga po. Yes, ma'am. Good morning po at good morning po sa inyong mga tagapagsubaybay, tagapakinig at tagapanood po. Ayun. Good morning, everyone. Ayun, good morning po. So, kanina nabanggit po natin, Engineer Jomar, yung tungkol nga doon sa kondisyon, yung working condition na ating mga manggagawa, lalo na nitong panahon ng El Nino. Pero sabi nga natin kanina, although sinabi ng Pag-asa na hanggang buwan ng Mayo yung magiging epekto nitong El Nino. Pero gayon man, sabi naman ng iba, maaaring makaranas pa rin tayo ng mga ganitong kainit, dahil nga dito sa climate change na tinatawag. At isa sa mga pinag-usapan nga po ay itong tungkol sa work from home, o yung pagtatrabaho sa bahay ng ilan sa mga empleyado natin. Dahil kayo po yung aming unang naisip, dahil alam naman natin attached agency po kayo ng Department of Labor and Employment para masiguro yung yung mga kondisyon ng ating mga empleyado. So ngayon, engineer, paano nga natin matitiyak, lalo na ng OSHC, yung magandang working condition para sa mga empleyado natin na naka-work from home o yung WFH? Yes, ma'am. Unang-una, ang Occupational Safety and Health Center po, sabi nyo nga ay isang attached agency ng Department of Labor and Employment. So kami po sa DOLE at sa gobyerno na rin ang nagsusumikap para i-promote ang tinatawag nating prevention. Prevention na aksidente, pagkakasakit,
lalo na pagkamatay sa lugar ng paggawa. Kaya meron po tayong tinatawag na Occupational Safety and Health Program. Ito po ay sinasabit ng mga kumpanya sa DOLE. Ngayon kasama na rin po yan sa Occupational Safety and Health Program na yan, yung tinatawag nating preparasyon. Sabi mo nga ma'am, di ba, patapos na nga yung heat stress siguro. Sabi ng Pag-asa, medyo umuulan na at lumalamig na yung panahon. Pero ito po isang cycle, di ba? Pagkatapos ng El Nino, La Nina naman. So ang preparasyon po sa kaligtasan at kalusugan sa paggawa ay dapat nasa isang kumpanya kasi pagdating ng El Nino at La Nina dapat meron siyang kaukulang kaligtasan at kalusugan sa lugar ng paggawa. Ngayon, doon sa tanong mo po na work from home, tayo po ay merong Republic Act 1165 o yung an act institutionalizing telecommuting as an alternative work arrangement for employees in the private sector. Dito po tinalakay yung mga lituntunin, kasama na lituntunin pagdating sa working conditions ng mga manggagawa na nasa work from home scheme. So sinasabi dito na dapat equal lang, pareho lang ang treatment sa kanila doon sa mga naka-work from home at doon sa mga nagre-report sa regular workplace. So, ibig sabihin, labor standards, general labor standards, pasahod, hours of work, holiday pay premiums, and others. Kasama na rin po doon yung social benefits ng SSS, PhilHealth Pag-ibig, at kaligtasan at kalusugan sa paggawa. So, kasama po sa dapat i-monitor ng ating mga kumpanya para sa mga naka-work from home, yung kaligtasan at kalusugan nila sa paggawa. So, ito naman po ay ito'y namomonitor through labor inspection. So meron po tayong labor inspectors ng DOLE. Sabi mo nga, since kami nasa DOLE, meron po kaming katuwang doon. Yung mga labor inspectors, sila nagmomonitor ng mga lugar ng paggawa, ng mga establishments, kung yung mga kaakulang labor standards ay umiiral at pinapatupad. So Engineer Jomar, ano yung mga kaukulang standards dapat na meron maski yung ating mga naka-work from home, hindi lamang yung mga nasa opisina talaga? Yun na, sabi ko nga po, yung labor standards, yung general labor standards, kumbaga sa yung pasahod, yung karapatan sa rest day, karapatan sa regular holiday pay, pati yung workload, Kasi syempre, since sila'y naka-work from home, dapat i-define ko ano yung workload nila na kailangan ma-satisfy nila at para makapag-comply sa requirements ng kumpanya. So dapat din na binibigyan po rin sila ng training kasi, di ba, iba yung work environment. Kaya kumbaga sa halimbawa, ma'am, kung ang company sa lugar ng paggawa sa regular workplace, meron silang ergonomic chairs, di ba? Sa mga call center, kailangan po yan. So kung ikaw ay work from home, tingnan dapat ng kumpanya rin ang kaligtasan at kalusugan mo. Nagkaroon nga po ng, just for the information of everyone, nagkaroon po ng board resolution nung yung Employees Compensation Commission, nagkaroon siya ng board resolution na yung mga aksidente at injury na mangyayari kung ikaw ay naka-work from home, ay yan ay pwedeng compensable kasi nga yung lugar mo, yung bahay mo, yun na yung in-establish na yung lugar na paggawa. Yun po yung mga alituntunin kung baga in essence kung ano yung umiiral na alituntunin sa regular workplace, yun din dapat po ang pairalin ng isang kumpanya doon sa mga naka-work from home. Ayun. Speaking of workplace, yung work environment, kasi parang may nabasa tayo na dapat maayos din yung kondisyon, dapat kung mainit, merong air condition, mga ganun na. Meron bang ganun, Sir Jomar? Yes po, ang maliwanag po dapat kung naka-work from home ka, yung kung saan ka sa bahay mo, yung housing conditions mo dapat conducive din po sa pagtatrabaho. Nung time po ng pandemic, 'di ba, mapapansin nyo talagang forced to good tayo na mag-work from home because of the pandemic. Pero ngayon naman po, tayo'y nakalampas na doon sa height ng pandemic, siguro kasama na po pagka ikaw ay merong set of employees na mag-work from home, kasama na rin yung pagtingin doon sa kanilang housing conditions at pag-modify para maging conducive to sa trabaho. Tama ka rin po doon, yung ventilation. Not necessarily air conditioning, pero dapat may tamang ventilation. Meron din po tayong alituntunin o regulasyon pagdating sa ventilation sa isang lugar ng paggawa.
Ayun, oo. So, sir, paano natin naman na-evaluate, no? Halimbawa, sige, work from home ako. So, paano natin malalaman na talagang okay, nagawa mo lahat yung trabaho mo? Ano yung evaluation na paraan na ginagawa? Sabi ko nga po, yun po ay kasama ng pagdating sa konteksto po ng kaligtasan at kalusugan, kasama po yan sa occupational safety and health program ng kumpanya. Let's say, meron siyang naka-work from home ng mga empleyado, ano yung mga safety and health considerations na dapat sundin. At kasama po yan sa monitoring, hindi ho ba ang mga lugar ng paggawa, meron silang tinatawag na safety officers. So, hindi ka man makapunta dun sa bahay, pero dapat meron kang pamamaraan. Okay, may technology naman po, di ba? Meron tayong mga Zoom, may pamamaraan para ma-gauge mo kung yung umiiral na kondisyon sa bahay ay fit para maging isang lugar ng paggawa. Oo, so Jomar, yung sinasabi ko, yung performance nung mga naka-work from home. Okay, yung performance po, syempre magse-set ng parameters, hindi ba? May output din silang kailangan na ma-achieve at the end of the day, ano? So meron pong mga ano yan, merong performance appraisal. Ito, ikwento ko lang po, ma'am, ano? Meron nga po akong kilalang kumpanya na yung mga naka-work from home nila, meron silang template na kung saan isusulat yung mga accomplishments. Sa umaga, pag nag-login ka, magla-login ka. Then 8 oras yan. Ngayon, bago ka makapag-log out sa hapon, dapat ma-i-upload mo yung accomplishment based sa napag-usapan nyo ng supervisor nyo. So yun, dyan po, i-upload, then i-evaluate ng supervisor para lang malaman kung itong kanyang staff ay naka-perform yung kanyang dapat ma-accomplish given that day. Oh, so ganun yung sa ngayon, yun yung ginagawang evaluation sa performance ng mga naka-work from home, Sir Jomar. Yes po, ma'am. Oo. So meron din po silang monitoring ng yung performance appraisal nila. Okay. May mga ano naman, may mga criteria din tayo na sinusunod, Sir Jomar. At saka meron pa ba tayong mga ibang solutions, mga innovative solutions, no? Mga policies natin, mga palisiya natin, no, na pwede natin pang-i-implement para dito sa work from home na ito, scheme. Yes, yung criteria po, yung performance key performance indicators na tinatawag, yan po ay pag-uusapan din ng employer sa kanong employee. 'Di ba? Kasi nga ikaw ay work from home, so ito ang performance indicators na kailangan na ma-comply mo. So yan po mag-agree rin, ano, kasi yung work from home naman po hindi basta-basta i-implement ng isang company. Yan po ay kailangan na pag-usapan nila ng empleyado at napag-usapan din nila yung mga lituntunin at yung performance criteria na dapat sundin o ma-accomplish ng isang empleyado. Ngayon kasama rin po, ma'am, ano, sa regulasyon natin yung tinatawag na mental health, di ba? So kasama rin yun na hindi dapat na maramdaman nung naka-work from home na siya naka-isolate. So dapat meron din pagkakataon na nakakahalubilo sila. Kapag nga nasabi ko sa inyo, may technology naman, merong Zoom meeting na tinatawag, Google Meet na tinatawag, na kung saan pwedeng mag-interact. Mag-interact ang mga empleyado naka-work from home doon sa mga kapwa nilang empleyado na nasa regular workplace. So para yung kanyang mental stress o stress mabawasan, kasi iba ho yung pagkakataon na ikaw ay may nakakausap na kapwa mo empleyado, kaibigan mo doon sa loob ng kumpanya. So sinasabi rin po sa polisiya na dapat merong mga ganung pagkakataon. So Sir Jomar, marami ba na mga lumapit sa inyo or nag-report sa inyo na nagkakaroon ng malaking problema, like for example sa mental health o yung sa mga stress management? Sa ano po, no, yung paglapit po kasi o yung pag-check, sabi ko nga po sa inyo kanina, yan ay trabaho o itong mandate ng labor inspector. So sa DOLE po, no, sa DOLE Regional, District and Provincial Office, I'm sure may mga kumpanya na sumasangguni pagdating sa mental health concerns nila. Kaya na kasama rin po, ma'am, ano, kasama rin po sa sinasabit ng isang kumpanya yung mental health policy and program niya as part ng occupational safety and health program na sinasabit niya sa DOLE. So ngayon meron ng mga parang mental health programs at saka stress management para dun sa mga empleyado natin. Yes po, ma'am, kasama po yan, ano. Ngayon ipagyayabang ko naman po yung ginagawa ng Occupational Safety and Health Center, kasama po yan sa training
na binibigay namin. Aha. Yung training on mental health policy and program, kung paano mag-i-implement, paano yung advocacy, paano yung social policy na non-discrimination, paano yung pag-promote ng workers' well-being, at in the event na merong concerns, paano yung treatment, rehabilitation, at ano yung mga benefits like yung mga leave, o kaya kung yun nga, no, kung paano kung work-related yung mental health problem na yan. Nandiyan po ang SSS, nandiyan PhilHealth, at nandiyan ang Employees Compensation Commission. At yung pag-establish din ng support mechanism. Kasi mahalaga rin po, no, na merong support mechanism na kung saan ang isang empleyado o empleyada na nakakaramdam ng stress, sinong pwede niyang kausapin, sinong pwedeng kanino siya pwedeng sumangguni pagdating sa kanyang problema. So, yan po yung sangkap nung tinatawag na mental health policy and program, nakasama mo po yan sa training na binibigay ng Occupational Safety and Health Center. So lahat pwedeng maka-avail niyan, Sir Jomar, private or government offices, pwede silang maka-avail nitong training na ito. So paano sila makaka-avail pala? Ano po kasi, syempre yung training naman po, pagka in-upload namin yung schedule, yan ay napupuno kaagad. So sa side naman namin, tinitingnan namin kung paano mapapadaming batches. Pero pag nag-upload po kami, normally yan ay ino-open muna namin sa private sector kasi meron pong sariling standards for the public sector. So kami po din ay bumabalangkas naman ng mga programa na para sa government sector naman, para sa public sector. So magkaiba yung private at saka government? Yung pong private, merong tayong Department Order 198. Ito po yung implementing rules and regulations ng RA 11058, which is yung tungkol sa pag-comply sa occupational safety and standards, at pag hindi nag-comply, posibleng may penalty. Yun po yung sa private sector. Okay. Tapos nung May 2020, naglabas po joint issuance ng DOLE, ng Civil Service Commission at Department of Health, yung OSH standards for the public sector na sinasabi rin ang isang public sector o government facility ay dapat merong occupational safety and health program, merong safety officer, at merong nag-i-implement, nagsisigurado na implement yung kaligtasan at kalusugan sa lugar ng government instrumentalities. Okay. Sir Jomar, gaano karami ba ngayon na yung nagkakaroon, yung mga gaano karami na, ilang porsyento na ng mga government agencies natin at saka yung mga private offices ang nagsasagawa na nitong work from home scheme na ito? Ang records po niya, kung sa gobyerno po, nasa Civil Service Commission. Sinabi naman po ng Civil Service Commission nung naglabas siya ng issuance na pwede ang mga government offices mag-implement ng work from home. So meron pong alituntunin yon. Ngayon sa private sector naman po, ang nakakaalam po kung ilan po sa mga pribadong kumpanya nag-implement ng work from home scheme, yan po ang nakakaalam ay yung DOLE regional offices natin. So wala po kayong nakukuha man lang na datos? Ang pwede po kaming kumuha rin po kami sa kanila kasi po, ma'am, yung mga submission ng occupational safety and health reports, yan po ay hindi sa amin sinasubmit, yan po ay sinasubmit sa DOLE district, provincial at regional offices. Pagdating naman po sa monitoring, yung tinatawag na labor inspection, ang inspectors po ay nanggagaling din sa DOLE, regional, district at provincial offices po. Okay. So may mga din kasi tayo, may mga mambabatas tayo na talagang medyo naging kumbaga nag-worry nga dahil sa mataas na high index nitong mga nakaraan na panahon. Kaya bukod dito sa work from home na ito, Sir Jomar, meron pa ba tayong mga programs na isinusulong, bukod dun sa sinabi natin kanina, stress management, mental health programs, meron pa ba tayong mga iba na mga programa dun sa pagsusulong natin sa pagpoprotekta sa ating mga manggagawa? Yeah, meron po tayong Labor Advisory number 8 series of 2023 na kung saan ni-reiterate yung mga alituntunin to address heat stress sa lugar ng paggawa. So, on top of the usual hydration, yung pag-provide ng shade, yung job rotation, kasama na rin po dyan yung alternative work arrangement. So kung po nire-recommend naman natin kung posible,
as part of the strategies, kasama sa estratehiya sa pag-address ng heat stress ay yung alternative work arrangement. Then ang sinabi rin doon sa labor advisory, kung sakali na ang kumpanya ay nangangailangan ng technical advice, nandiyan po yung Department of Labor and Employment at nandiyan po ang Occupational Safety and Health Center. Oo, kasi bukod doon sa Jomar, no, sabi mo nga may mga alternative pa tayong iba kasi bukod doon sa work from home scheme, meron din tayong mga flexi time, 'di ba? Sa mga government agency. Yes, Oo. yes po, ma'am. Tapos In yung fact, 4-day work. Oo. In fact sa mapansin niyo yung I think MMDA ata yun o yung mga LGUs natin sa NCR ay nagpatupad na sila nung ang start ng trabaho ay 7 o'clock, di ba? Hanggang 4 o'clock in the Yes. afternoon. So ito ay siguro yung pag-address din doon sa heat stress at pag-address din sa ating traffic conditions. Oo. So ito talaga 7 to 4. Ano ba to talagang ganito na ba talaga o parang tinatry pa lang natin? Posible pong ito'y pinapilot pero syempre po i-measure din naman nila kung ito'y naging productive. Siguro kung ito'y productive base sa kanilang parameters wala naman sigurong masama na ito'y ituloy pa rin, 'di ba? Kung ito'y nakakatulong lalo na sa publiko. Nako. Kasi syempre bukod dun sa mga work from home na yan, scheme na yan, yung kanilang mga kondisyon, mas lalo dapat yung mga kondisyon ng mga workers natin na nasa mga building talaga, no? Nasa mga opisina. Ano ba usually dapat ang maging kondisyon naman ng mga nasa opisina natin ng mga manggagawa? Well, may mga iba pa po tayong mga regulasyon katulad doon ng Fire Code of the Philippines na kung saan nire-require po yung mga fire drill na yan, di ba? Once every 6 months or twice a year para in the event na ito naman po may kinalaman sa mga emergency preparedness, in the event na merong emergencies ay merong maayos na pag-evacuate at maayos na pamamaraan para i-address yung emergencies. Meron din tayong shake drill, hindi ba quarterly na kailangan lahat tayo mag-participate kasi sinasabi nga ng PhilBox yung ating big one, hindi siya it's not a question of if, it's a question of when. So yung emergency preparedness ay dapat nandoon. Kasama rin po yan, ma'am, sa programa ng mga kumpanya, yung emergency preparedness program nila. Hindi man natin sabihin natin yung likelihood ng emergencies ay mangyari ay 2% of the time, pero ang sinasabi dito, yung preparedness mo, yun ang magmi-mitigate o magpapababa ng losses. So Jomar, ito yung pati sa work natin, work from home scheme o maski pumasok o yung mga pumapasok sa opisina, doon po sa mga sinasabi natin ng mga measures na yan o yung mga hakbang na yan na dapat ipatupad para sa mga working condition na ating mga manggagawa. Sakaling hindi po ito masunod ng mga kumpanya o meron ba tayong penalty, meron ba tayong parusa o sanction sa kanila? Yes, ma'am. Nabanggit ko kanina yung RA 11058 o on Act strengthening compliance with the occupational safety and health standards and providing penalties thereof. So ang nakasaad po doon, in the event naging willful na yung violation, meaning hindi po talaga nag-comply yung isang kumpanya sa private sector, then meron pong mga kaukulang penalties na i-impose ang DOLE which would run on a daily basis until full compliance is reckoned. Ibig sabihin, tatakbo yung penalty na yon araw-araw, ganito ang amount, depende po sa violation, until such time na ikaw ay mag-comply. At sinasabi rin pagka merong fatal accident or major na disabling na aksidente, pwede pong ma-penalize ang isang kumpanya outright ng 100,000. Oh, 100,000. Tapos Yan po ang nakasaad doon sa ating RA 11058 na ang IRR ay yung DOLE Department Order 198-18. Okay, so yun yung magiging kaparusahan o penalty para dun sa mga hindi susunod. Meron na po bang mga hindi sumunod? Meron po, nakakapag-impose po talaga ng penalties ang Department of Labor and Employment kasi pag naging willful na talaga,
ay hindi na sumunod tapos na naging labor case na rin, 'di ba? Kasi po pag hindi talaga Yes. sumunod nagiging labor case na na-issuean na ng compliance order. After 10 days hindi pa rin nung susumunod, doon na po papasok yung tinatawag nating willful at pwede na mag-impose ang dole ng penalty. Okay. So, medyo marami-rami din po pala ang mga hindi nakakasunod, ano? Sa Oo. mga... Pero ma'am, sa ano po sa statistics ng inspection, marami naman pong sumusunod. Mas Pero marami siguro, naman yung... Oo, marami Kaya- din yung sumusunod, pero... Yes, ma'am. pero marami pa rin yung mga pasaway. meron pa rin po. Tama po kayo, meron pa rin po. Okay. Sige. So, Sir Jomar, thank you. Pero baka meron kami mensahe dun sa mga employer natin, sa mga manggagawa natin, at sa mga lawmaker natin. Baka may mga gusto kong iparating. Nasa iyo po yung pagkakataon, sir. Yes, ma'am. Unang-una, salamat po sa pagkakataon na naimbita mo kami, naimbita mo ang Occupational Safety and Health Center dito sa iyong programa upang magsaad kami ng mga alituntunin pagdating sa kaligtasan at kalusugan. Ngayon kami po ay, yun nga, no, as I've said, kami ang nagpro-promote ng prevention, pero nandiyan po ang labor inspection. Huwag naman sana kung sakaling magkakaroon ng injury, ng pagkakasakit o pagkamatay, huwag naman po sana, nandiyan naman po yung Employees Compensation Program. Ngayon, ang gusto ko lang bitawang salita, ma'am, yung laging sinasabi ng aming Secretary of Labor and Employment, si Secretary Laguesma, lagi niya pong sinasabi, occupational safety and health is non-negotiable. So, ibig sabihin, gawin natin ang lahat sa part ng employer, sa part ng manggagawa para siguraduhin sa araw-araw ligtas ang ating manggagawa, di ba? Dapat to ang filosofiya nga, di ba? Every day, ang isang manggagawa ay papasok, buhay na buhay, magtatrabaho ng 8 oras or mahigit pa. And at the end of the day, in the late afternoon or early evening, isa lang po ang objective niya, buong buo, buhay na buhay siyang uuwi sa kanyang pamilya. Yun lang po, ma'am, at magandang umaga po sa ating lahat. Okay. Maraming salamat po, sir. Si Engineer Jose Maria o Jomar S. Batino, Executive Director ng Occupational Safety and Health Center. Ayan. So yun yung mga manggagawa natin. Okay na okay din yung work from home scheme. At dapat maganda rin yung kanilang kondisyon kung nasan man sila. Dapat well-ventilated yung kanilang lugar at marami na rin na mga paraan, no? Para ma-evaluate yung kanilang performance. At sabi nga ni Sir Jomar kanina ay marami na rin naman, no, ang nagsasagawa nitong mga alternatibong paraan na ito para sa ating mga manggagawa. Samantala, sa ikalawang bahagi po ng ating programa, pag-uusapan naman natin ang tungkol sa bahay, no, nasabi nung nagdisenyo nito ay isang typhoon proof. Pero bukod dun sa typhoon proof, ang sabi nakakabawas din daw ng init itong ganitong klaseng bahay. Kaya mamaya, pag-uusapan po natin yan sa ikalawang bahagi ng ating programa pagkatapos lamang po na ilang mga paalala. Sa komentaryo, patas at matalino. Alam nyo naman, both houses dapat yan eh. Hindi naman po pwedeng dyan lang sa Senado, hindi naman po pwedeng dito lang sa Kamara. Sa dami po ng mga magsasaka na nangangarap na mabigyan po ng pagkakataong maibenta kanilang mga produkto dito po sa Maynila. Fake news, binubura, tinutuwid mga binaluktot na balita. Na-interview pa nga natin ng PhilHealth dito. Pinupush nga po nila yung karagdagang premium. Ayon no, sa FDA kasi ay ginawa, alisunod na rin no, tinatawag na Create Law. Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Sa balita't impormasyon, tapat sa pag-uulat. This is a public service announcement. PCO, Meta at Google magtutulungan para disinformation at misinformation ay mapigilan. Hindi po natin lalabanan mag-isa ng gobyerno ang misinformation campaigns na ginagawa po ngayon. Kailangan po talaga natin makipag-ugnayan at mag-cooperate sa mga platforms mismo kung saan umiikot ang mismong fake news. Ayon kay PCO Undersecretary Emerald Ann Vidal, seryoso ang pamahalaan sa paglaban sa fake news dahil walang pinipiling edad ang biktima nito. In addition to our campus caravan at the Unicom na pang gobyerno lamang or pang estudyante lamang, we will form na po talaga a group para makipag-usap po sa isa't isa. We can learn from each other about the different ways we are fighting disinformation, and we hope in a year na makapag-form na po talaga kami ng mas formal na policy or pag-usap na po kami sa Kongreso para maumpisahan ang legislation
legislation against the publication of misinformation and disinformation. Together, let's fight disinformation and misinformation. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Your tiny steps led you to this big achievement. Congratulations, 2024 completers and graduates. You're one step closer to making your dreams come true. Naway baunin nyo at isabuhay ang mga experiences, skills at life lessons na inyong natutunan sa pagharap sa mas malaking mundong naghihintay sa inyo. Cheers and all the best, Batch 2024! Isang pagbati mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 738 AM. Mga kwentong nakakatuwa. Mga usaping kapupulutan ng aral. Usap-usapan. Kasama si Ven Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, balik tayo sa ating programang Usap-Usapan. Meron na tayong 32 minuto makalipas ang alas 9, nasa second half na tayo na ating programa. Katulad na ating binanggit kanina, makakausap natin via Zoom sina Ginoong Hilbien at Ginoong Renzo Hilbien. O, magkaano-ano kaya ito? Designers and innovators ng One Builders Incorporated. Ayun. Pag-uusapan natin katulad ng nabanggit natin kanina, bahay na typhoon-proof. Ayan. Aalamin natin kung ano itong klaseng bahay na ito. Nasa Zoom na natin ngayon. Ayan. Si Sir Hill at si Sir Renzo. Mag-ama siguro to, no? Good morning po, Sir Hill at Sir Renzo. Good morning po. Tama po, mag-ama po kaming dalawa. Ayun, tama ako. Anyway, Sir Hill at Sir Renzo, kanina nabanggit ko, typhoon-proof na bahay. Ano ba itong klaseng bahay na ito, Sir Hill at Sir Renzo? Yes po, ang bahay na ito po ay tinawag namin Q-Bird House. Ito ay inidisenyo para magkaroon ng isang ligtas na tirangan ang mga mamayan sa mga bagong lugar. So, yun po yung pinaka-objective namin, objective nito. Ito po ay naisip na para bigyan po ng solusyon ang walang katapusan paggawas ng mga bahay, yun yung mga pagkatapos ng bagyo. Okay. Paano nyo naisip yon, Sir Hill at saka Sir Renzo? Paano yung paraan? Paano nyo naisip yung paraan na yon? Ano po, tinignan po namin sa nagsisimula kung paano nasisira yung bahay. And then doon po kami nagsimula magdisenyo. In-apply po yung pagka-aerodynamic ng bahay. Yung mga bagay-bagay po, yung mga elemento na hindi naman kailangan masyado, no? Na pwedeng i-replace ng other element. Ganun po yung approach namin. Most of the elements po, in-integrate na lang po namin para seamless po design namin. At the same time, na-eliminate po namin yung posibilidad na may natatanggal sa bahay, lumilipad at natatamaan na property or mga posible, mga ibang tao or mga ibang... So speaking of yung mga elements, no, para magawa nyo itong bahay na ito, yung cuboid house na ito, dahil sabi nyo nga may mga idinagdag, merong hindi isinali, paano ba yung mga elemento na yon? Una po, yung significant na element yung dinagdag namin is yung makikita niyo po sa corner ng bahay. No? Meron po kaming
precast na concrete, no? Na nakaano po siya, naka-convex po siya, no? So ito po, itong elementong to, ito po yung nagbibigay para i-deflect yung hangin. Hindi na masyadong tatama na masyadong malakas doon sa wall. So yung hangin po is kaya nyo na i-redirect. No? Hindi na po doon sa bintana or sa wall. So ganun po. Ngayon po, ganun din po. Like yung gutter, di ba? Yung gutter, downspout, pag ito na po ang natanggal, no? Sunod-sunod na po yan. Hanggang sa pati bubong, matuklap na rin po. And then, at the same time po, pati yung bubong po, makikita po natin, ganun din po yung forma. Kung ano po yung curvature ng column wall na tinatawag namin. Ang column wall pala po, ay ang pinag-isa namin column, saka yung wall, no? So, dito po sa vertical po yung posting yun, no? Yung column. Dito po sa horizontal, ganun po yung ginawa namin. Para ganun, any direction nanggagaling yung hangin, ganun din po yung yung effect. So, ibig sabihin, Sir Hill, wala siyang gutter, wala rin siyang, ano tawag dun sa Tagalog, alulod. Napaka-micro-integrated po siya. Integrated po siya, very minimal po, pero nagpapass rin po sa purpose niya. It serves its purpose po. So ito yung nagiging dahilan para hindi siya agad masira ng bagyo. Ano ba yung cuboid? Ibig sabihin, cube yung kanyang shape, ganon. Yes po. Mostly po ang shape natin is cube. Meron din pa medyo rectangular pa ba. So mostly ganun po yung form niya. May pahaba at merong cube. So sabi nyo kanina, sir, ito typhoon proof nga ito dahil hindi na very kumbaga limited o minimal yung gutter at saka yung kanyang spout ba yon, no? Hindi siya ganun ka nakikita masyado yung elemento na yon. So Yes po. oo, so saan paano yung mga, di ba dapat may dadaanan ng tubig, paano ba yun? Yes po. At mga po ma'am, yung disenyo po ng bahay natin, no? Yung dating disenyo, napakalaki po ng alulod. So malaki po yung catch niya po sa hangin. Na hindi naman natin kailangan ganun kalaki na volume ng tubig yung sasahurin po noon. So bakit kailangan natin lakihan yung alulod? Kailangan lakihan yung gutter po. Ganun po. So ang ginawa po namin is napaka-micro po yung just enough na po doon sa makatouch yung tubig, no? Galing sa taas. So ayun po, pinaliit po namin yun. Halos hindi na. Yes po. Okay. So na-try naman na to, hindi pa, Sir Hill? Again po? Na-try na ba na may mga ganito ng bahay na nagawa ang inyong kumpanya na dinaanan na rin ng mga bagyo o ito ay dinidisenyo pa lang? Ito po ma'am, napakabago po nito, evolutionary design po ito. Gumawa lang po kami ng ang dalawang prototype doon sa Albay kung saan masyadong malakas sa dumaan yung hangin. So, yun lang po ang nagagawa namin. Ngayon po, pinapangarap po namin na lumaganap ito at makarating sa iba't ibang banda ng Pilipinas na mga bagyong lugar. Ayun, so maganda, no? So maganda yung ganitong palang disenyo. At least mawawala yung ating problema, lalo na dun sa mga bahagi ng ating bansa, no, na palaging dinadaanan ng mga bagyo. Pero, oo, Sir Hill at Sir Renzo, bukod dun sa typhoon proof, itong house na ito, itong bahay na ito, malamig din daw kapag mainit ang panahon? Yes po. Nakakita po kami ng 6 to 8 degrees difference. So, mas malamig po sa loob. Ito po ay dahil sa mga material na ginamit namin at mga iba't ibang
way ng struktura namin. Yung structure po namin na ginagamit pang regulate po ng heat, integrated rin po siya sa bubong namin, sa roof apex namin. So, isipin niyo po may buffer space po siya. And in that buffer space po, ina-adjust namin kung masyado mahangin or hindi po kayo let's say, kung dinadaan po ng masyadong bagyo, or kung heat lang yung problem, ina-adjust po namin yan to meet the area po. So, para ma-regulate po, to keep the users comfortable naman po. And most of our sectors naman po, wala pong aircon. Or we just open the windows and turn on the fan. Ganun lang po. So ito talaga isang parang wala siyang second floor. Meron bang ganon? Meron po kaming design yung may May second floor din. Okay. Kaso nga lang po, siyempre po medyo medyo may presyon po pagdating sa gagawa ka ng mga prototype. So, ang kaya lang po namin ipakita sa ngayon itong dalawang bahay, no? Okay. So, ito para sa mga residential. Pero kung sakali, sa mga building, pwede rin ba yung ganitong disenyo, Sir Hill at saka Sir Renzo? Ma'am, ito po ay disenyo para doon po sa low-cost housing. No? So, yung ito po, bali, medyo naiibahan sila sa disenyo, no? Tapos ang akala nila mahal. Pero sa totoo po, nasa wala pa po tayo sa kalahati ng low-cost housing, no? So, ganun po yung yung amount niya. So, per unit po, nagugulat lang po sila sa disenyo, no? Akala nila mahal. Pero yun po, yung objective din po namin, isa sa namin is parang pinagulapan natin hindi yung lifestyle. Yung lifestyle ng mga tao, di ba? Kahit sa ganitong presyo, ito po yung makukuha natin. Okay. So, speaking of kung magkano ba per unit kung sakasakali na gagawa ng isang ganitong bahay, Sir Hill? Okay po, akong sagot. So, bale, we start at 1.2 million. Yan po yung base namin. Then, for every additionals, kinocompute po namin, very transparent po kami dyan. So, let's say if gusto mo modeled after the units, yun na mismo yung presyo. Plus logistics. And so, sabihin natin gusto mo gawing for your small business, kaya po namin i-alter yan for that purpose. Kung gusto nyo po for any public spaces, kaya po rin ang alter. But the costing, minamodify lang po namin at a reasonable price po with respect to our laborers and suppliers. Ayun, okay. So halimbawa, dito sa Cuboid House mo na to, gusto mo mga 4 na rooms, mas mahal yon compared dun sa starting na 1.2. Yes po. Yes po. Lalakyan po natin, ma'am, no? Meron po kayong mga variable sizes, no? Magsisimula po siya sa 6x6, 6x8, tapos 8x8, and then onwards po, palaki na po. So, ayun Kailan po ninyo natapos yung prototype, Sir Hill? Ma'am, bago po, 2022 na po natapos. 2022, Nag-start po kami na 2021 date. Then, siguro napigil kami kasi we went through the process of patenting the product po. Kaya medyo na-pause namin yung production. But if we were to count po na dire-diretso po yung schedule namin, around 3 months to 4 months. Kasi we were still in our prototype phase. We were learning more about it as we build. Okay. So, may mga plano pa kayo para dito sa Cuboid House na ito, bukod dun sa prototype na nagawa nyo na ngayon? Yes po, ma'am. Actually po, ma'am, yung nagiging problema ngayon ng mga estudyante po, yung sobrang init sa silid-paaralan. So, medyo mahirap po mag-absorb ng mga lesson. Pagka ganun po, hindi sila komportable. So, ayun po, bali, gumawa po kami ng disenyo para sa school. Then, kinuha namin yung mga
ano ba yung mga kailangan sa school. And then, in-integrate na rin po namin yung tawag nito, yung evacuation center. Kasi yun po palagi, Double po as an evacuation center na rin po. kaya po ganun po na palagi nangyayari dito sa atin sa bayan natin. So, sometimes, magkakaroon ng evacuation center, tapos yun din po nasisira yung struktura. So, napaka po yung mga Yes po, yung mga hindi po tuloy-tuloy na pag-aaral nila na nagde-disrupt po talaga. Ayun po, tapos imbes na pumasok na po, ayan, magkukumpuni muna ng mga nasirang Building. elements, and then pati po yung mga books, no, imbes na po yung budget na yun mapunta na po sa other improvements. Yun nga Yun nga. Sana makaisip ka din, Sir Hill, nung mga bahay naman na tumataas pagka may baha, no? pwedeng itaas pagka may baha. 'Di ba? Yung anong tawag diyan? Parang pwedeng itaas yung bahay kapag bumabaha na para hindi maabot ng baha. Yes po, ma'am. Bali po ito po, nakadesign nyo lang po sa ano. So, ang ano po dito is, kailangan po itayo po siya kung sa medyo mataas na ano. Kasi mahirap po, mahirap na po solusyonan yun. So, ibang ano po yun, maybe ibang design nyo, hindi po sa ganitong application. Pero pwede po gumawa ng steel house, no? Oo nga, mga steel houses, no? Oo, kasi 'di ba, may mga lugar na talagang bahain, 'di ba? Hindi lang yung lakas ng hangin, 'di ba? Oo. Ng mga tao. Pero suggestion po namin sa mga new owners talaga po to prevent flood, better planning lang po and better area po in general. Kung sakaling magpapagawa sila, no? Yes po, kasi kahit po taasan natin po yan, matatrap pa rin po sila kapag baha po sa labas. Oo nga. Kaso, konti na lang ata yung mga lugar na walang hindi nababaha dahil nga ito na naman sinasabi nila dahil sa ating climate change. So dapat talaga may mga tayo may mga naiisip, like for example yung naisip ninyo na typhoon proof, kasi nga pagka ganitong may climate change tayo, mas medyo malalakas na yung mga bagyo, 'di ba? Mas madalas yung nangyayaring bagyo. Kaya ito pwede nating panlaban to sa climate change. Maghahanap na lang tayo ng panlaban naman natin para sa mga flood-prone areas, no? Na nakatayo kung saan nakatayo yung mga ibang bahay, 'di ba? So siguro sabi nga natin kung merong mga diyan kung may mga problema, nakakaisip tayo ng solusyon. Opo. Okay. So, ito po ba, mabanggit ko lang, yung the usual house na ginagawa natin is mostly mga 80% yung ginagamit nila mga aggregates, no? So, ibig sabihin, maraming quarrying ang ginagamit. So, sustainable po ito, no? So, hindi tayo gumamit ng Nabawasan po namin. We're trying to make it as sustainable as possible po. So, mga 20% lang po yung aggregates na ginamit natin dito. Yung tungkol sa column wall and then sa sa flooring, no? So, medyo po eco-friendly po yung bahay natin. Okay. Mas maganda kung eco-friendly. So, Sir Hill at saka Sir Renzo, gaano katagal ba, bago tayo magtapos, gaano katagal gawin ang isang cuboid house kung sakaling magpapagawa? Okay po. Ito po pag, let's say, lahat na po handa lahat ng mga permits, lahat, walang mga issue, no? So, pwede siyang maging magawa sa 2 o 3 buwan. 2 to 3 months. Yes po, ma'am. Ayun, okay. Hindi na masama, no? 2 hanggang 3 buwan pwedeng gawin. Tapos, nag-start yung kanyang presyo from 1.2. Tapos, kung gusto nilang palagyan pa ng kung ano-ano at mas maraming room, saka lamang may madadagdagan yung presyo na yon. May mga na ba? May mga tumawag na ba sa inyo? May mga nakipag-usap para makipag-deal kung sakali dito sa inyong cuboid house? Marami pong interested. Pero po ang palagi pong namin is
akala nila kasama yung, wala po kaming lupa. So, yun ang nagiging problema. Yes po. Okay. House and lot po yung pagkakaisip nila. House lang po yung binibenta. Ayun. Not walang Oo. Ay. Pero po kung may makakatulong, baka mayroong may makakatulong na isang makakasuporta sa project na to, mas siguro mas maganda po. Oo, kasi kung sinasabi nyo nga na medyo mas mababa ito kumpara dun sa mga low-cost housing pa natin, di ba? Ito mas matibay sa mga bagyo, kaya mas maganda siguro kung ito na, di ba? Itong ganitong disenyo. So, Opo. Sir Hill at saka Sir Renzo, maraming salamat. Baka may gusto pa kayong ibigay o may mensahe kayo dun sa mga nakikinig sa atin ngayon? Sana po makonsider niyo po design namin, and at the same time, sana po safe po kayo at all times, and yun po, Happy Independence Day from me. At sana po, Happy Independence Month. at sana po magtulungan kami ng government para mapalaganap itong kasi po yun lang po ang inaasahan namin. So naipakita na po namin kung ano yung pagkakaiba ng bahay na ito. Salamat po. Ayun, salamat. Okay. Salamat, Sir Hill Bien at Sir Renzo Hill Bien, designers and innovators ng One of One Builders Incorporated. Maraming salamat po. Thank you po. Thank you. Ayan, ang ating mga nakasama sa second half ng ating programa, si Sir Hill Bien at Sir Renzo Hill Bien ng One of One Builders Incorporated. So maraming salamat po sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito, sa mga 9 views o 9M views natin. Mike De La Torre, Marvy, Ezekiel Mantilla, Jonathan Garachico, Albert Saligo, Annabel Andugo Zamudio, Loti Alejandro, Gio Gonzales, Dens Maagad, Charlene Santos Parafina, Radyo Pilipinas Ingoog, Radyo Pilipinas Iligan. Maraming salamat sa mga nakasama natin sa ating technical side, kay Rolly Bumatayo, kay Michael Lines, sa ating production side kina Bea Gaza de Guzman at Erwin Peñano. Maraming salamat po muli hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Usap-Usapan. Ako po si Ven Blones. Magandang umaga. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big